Sa nakaraan kwento natin tuluyan nang gumawa ng actions ang ating bida at pinalabas na nito ang kanyang mga halimaw sa dungeon niya. At ang ating bida na rin ang kumilos para patayin si Park Lee-cheon kaso ang akala nga nito ay si Zhuting ang ating bida dahil sa pangyayari sa loob ng auction house. Pagkatapos ng mainam ni Park Lee-cheon ang Sky Tier Dragon, wala nang binatbat si Arhan sa kanya dahil di lang nahil nito ang mga damage at injuries sa katawan na dagdagan pa ito ng umaapaw na lakas. At ito na ang pinakahihintay natin na mangyari ang maibalik sa ating bida ang kanyang espada. Tuluyan na nga itong nag-transform at pinapamalas ang lakas niyang umaapaw sa lahat. Na kahit si Zhang Hao sa loob ng dungeon naramdaman nito ang pagbabalik ng Demang Lord. Kahit nag-all out na si Park Lee-cheon, at ginamit na nito ang ultimate skill niya, wala pa ring panaman sa ating bida, at pinaklito ng ating bida kung sino talaga ang dapat katakutan. At natapos na nga ang 1 minuto ng transformation ng ating bida dahil ito lang binigay ng system sa kanya at di pa kakayanin ng katawan nito sa kasalukuyan ng umaapaw ng lakas ng Demon Lord. Muli naman pinakita si Arhan na nakatayo na sa kabilang ng pinsala ng nagawa sa kanya ni Park Lee-cheon. Kahit nalubos na ang pinsala nito nagawa nga nitong magsalita rin at sinabi niya sa ating bida na, bakit daw nito pinatay si Park Lee-cheon. Siya lang daw ang nakakaalam saan ang kanyang sister. Dagdag pa nito bakit daw nako-control niya ang espada ni De sa liwag daw sabihin nito sita ang Demon Lord Aka nito sa ating bida. Nagsalita naman ang Demon Dragon at sino daw si Arhan para pagsalitaan ng ganyan ang master niya. E ano naman kung pinatay niya? At nasabi naman ng ating bida na wag daw itong mag-alala buhay pa raw ito at nakareceive lang ito ng fatal damage. At di nga nagustuhan din ng ating bida ang nangyari dahil pagkatapos daw ng nagawa nito wala daw notification ang nag-appear galing sa system kaya sigurado siyang buhay pa si Park Lee-cheon. At totoong ang buhay pa ang Insect King at nagtatago ito, at wala daw itong choice kundi gamitin daw ang one and only trump card skill nito at patakas na nga ito sa battlefield. Nagbanta pa nga ito na kakailangan daw nito ng 2 hanggang 3 buwan na ang katawan daw nito ay level 3 na parasitic worms, okay lang daw yun dahil alam na daw nito ang pagkatao ng ating bida. Habang nagsisalita nga ito nahahayaan daw nito na ang pumatay din dito sina Lee Ji-yu at e-expose nito ang totoong katauhan nito at may palapit nga dito na hindi nito namamalayan. Kaya nga napalingon nga ito ng biglaan. At hawak-hawak na nga nito ang Insect King at nagsisigaw ng mga basura maghanda na kayong mamamatay ngayon. At natanggo nga ang mga tingin nila dito. Pinakita na nga ito si Fujiwara at nagyayabang na nga si Park Lee-cheon na mga basura daw kinalimutan na nila na meron pa daw isang awakened hunter ang nandito ngayon daw lasapin daw ng ating bida ang malagim daw na kamatayan na sinisigaw ni Park Lee-cheon na kasalukuyang isa itong insekto literal. Kaya nga halo-halo naging emosyon nila nung nakita si Fujiwara at nasabi syempre ng ating bida na oo nga pala meron pa pala daw isang awakened hunter ang nag-participate sa auction at di nito magagamit agad ang kapangyarihan nito at cooldown pa raw ito. Pagtataka pa ng ating bida bakit hindi parang ito umaatake sa kanila. At nasabi na nga ni Park Lee-cheon kay Fujiwara na tulungan daw nito siya na mapatay mga ito at bababayaran daw nito si Fujiwara ano ang hilingin nito. Wag daw nito inuutasan siya ano dapat daw nitong gawin, ang ingay-ingay daw nito. Nagsisigaw na nga itong si Park Lee-cheon na wag daw nitong gawin pwede daw silang mag-usap ng maayos pasensya na daw at ginamit nga ni Fujiwara dito ang Dark Prison na skill na unti-unti ngang nakukulong sa cube si Park Lee-cheon. At nagsalita na nga itong si Fujiwara na may halong pang-asar na mag-trade nga daw sila ngayon sa Lei, ay hindi nga daw. Joe Ching nga daw tama ba? At sabi naman ng ating bida na anong trade ano ba ang motibo mo? At nasabi din ng ating bida na sekreto daw nitong nag-observe at alam na alam talaga nito ang lahat ng pangyayari. Nasabi pa nga ni Fujiwara wag kang kabahan isa lang naman akong hamak na tao na isiguin. Bigla naman nitong binato ang cube na nilalaman ni Park Lee-cheon at nasabi nga nito na ito daw ang regalo nito sa unang pagkikita nila. May pagtatakang ang tinggap ng ating bida ito. Dagdag pa ni Fujiwara habang walang masabi ang ating bida sa nangyayari. Pwede mo nang ilagay yan sa inventory storage mo don't worry. Di po nga nagsisalita ang ating bida rito at nagsalita naman ang Demon Dragon na wag daw nitong
Paniwala ng mga pinagsasabi nito. Kayang-kaya daw na ilang talunin yan pag nagtulungan daw sila, at meron daw itong iba pang motibo. Unti-unti ngang tinatawanan ni Fujiwara ang mga pinagsasabi ng Demon Dragon. Nakakatawa nga daw itong mga batang walang mukhang na daw ito, wag daw nilang sabihin na gagamitin daw nila si Park Lee-cheon na makita nila ang iba pang kakayahan ng mga awakened hunter. Nagseryoso nga ito at nasabi sa mga mata daw niya, kahit daw lahat daw sila magsabay-sabay wala daw sa qualification nila na mapapatay siya, habang naglalabas nga ito ng aura. At ano nga daw itong kakaibang pressure na pinapamalas nito? Wala na din daw lakas ang ating bida at na-drain sa pag-awake daw nito sa kanyang pagiging Demon Lord. At nagpaliwanag na nga ito na kahit lahat daw sila ay mga awakened hunter malaki daw ang pinagkakaiba ng bawat isa lalo na daw sa combat ability ng bawat isa, lalong-lalo na si Park Lee-cheon. Na kahit matagal ng awakened hunter mas humihina pa raw ito. At nasabi pa nito na about daw kay Nana na kahit natalo daw ito agad ito daw ay newbie pa lang. At medyo nagyabang na nga rin si Fujiwara na kahit daw gamitin ng ating bida ang kapangyarihan na na-awake nito at pagtulungan pa daw siya nitong 100% daw na in just 10 minuto ay matatalo sila. At isa parang parating na daw ang isa pa raw nito wall na daw silang oras. Nasabi nga nito na binalaan ko na kayo na kailangan ninyo na umalis na, at yung bastard na yun di katulad ko na easy going lang, at wag kayong mag-alala tutulungan ko kayan mahide ang true identity nyo. Pero may malaking favor ako sa inyo ngayon. Nasabi nga ng ating bida na bakit kita papaniwalaan ang lahat ng pinagsasabi mo. Nasabi pa nga nito habang nagre-release ng aura ikaw bahala kung papaniwalaan mo ko bakit meron ka pa bang ibang choice. Habang nawawala nga ito sa hangin after 10 days daw hanapin daw nito siya at sasabihin daw nito ang details ng trade nila. At nakatingin na nga lang ang ating bida habang sinasabi mga yun. Sige daw nasabi nito sa isip ng ating bida sa ngayon daw papaniwalaan daw nito siya pero pagsisihan daw nito kapag di daw totoo ang mga sinasabi nito. At nasabi na nga ng ating bida na sige raw lahat daw ng mga auction items dalhin na daw nila sa loob ng dungeon at ay sasara na din daw nito ngayon pag nasettle na daw lahat. Magkita-kita daw sila sa dungeon, opo understood eka naman ng Dragon Demon. Nagsalita naman na si Arhan na ibigay daw nito si Park Lee-cheon sa kanya. Ikaw naman ang ating bida wag kang mag-alala sa ngayon sa kanya muna daw ito. Nasabi pa nga nito habang nakatitig lang si Arhan na nakikinig na pagkatiwalaan daw nito ang ating bida, gagawa daw ito ng paraan na makita nito ang kanyang kapatid rito. At nasabi naman ni Arhan na kahit na sino pa daw ang ating bida kahit ito pa raw ang The Monkey kahit buhay daw nito ang kapalit basta maibalik daw nito ang kapatid niya. At nasabi naman ng ating bida na sa ngayon maghili daw sila ngayon at dadalhin daw ng ating bida itong si Nana na walang malay sa kanya. Sa Slum Street 35 pwede daw itong magtago roon at doon daw ito nakatira dati at dagdag pa ng ating bida na mag-iingat daw ito dahil hahanapin daw ito ng association para mahuli. Nasabi nga ni Arhan since isa na din daw siyang awakened hunter after daw nitong ma-recover na di kaya ng isang normal daw na tao wala daw mangyayari sa kanya. Nasabi na nga ng ating bida na paano daw nito nagagawa ang madrop ang level nito into level 10, katulad ng ginawa nito at ang una nilang paghaharap. Medyo mahaba daw nakapaliwanagan pero papaikliin daw nito na ang kanyang normal state ay level 10 lane pero sa kanyang profession specialty ay nag-i-increase ang level nito hanggang sa level 75 pero yun daw ang sagad niya sa ngayon. Kaya nasabi nga ng ating bida sige may naisip akong mas okay na pagtaguan mo. At tataka nga lang sa sinasabi ng ating bida si Arhan. Sa isang banda na sa labas na nga ng dungeon si Zhang Hao at nagmamadali na nga itong makapunta kung saan ang location ng naramdaman nito. Nakarating na nga si Zhang Hao at makikita natin ang gigil na rin ito. At wala na ngang sinasayang pa na sandali ito at nasaan daw ang Demon King na si Desali at dito edo nito naramdaman ang aura nito. At bigla naman ito napalingon sa kanyang likuran dahil nagpakitis si Fujiwara rito at totoo nga siya nga daw yung naramdaman nila. At nagagalit pa nga nagsasalita si Zhang Hao na kanina kapaba nandito, nasaan na yun? Sagot naman ni Fujiwara umalis na siya at na-reborn ito ngayon sa isang human at ang pangalan ng hunter na ito ay. Talaga naman tinupad ni Fujiwara ang sinabi nito sa ating bida dahil. Sinabi nito na si Zuting ng God Dragon Clan ang na-reborn na Demon Lord. Sa kabilang banda pinakita naman ang bahay ni Nana.
At nandun na nga ang ating bida at si Nana na wala pang malay, pati ang Medicine King nandun rin at si Uncle Liu at Xiao Xiao, na hinihintay rin nilang magkamalay si Nana. Nag-iiyak na nga si Xiao Xiao at kung okay lang daw ang sister Nana nito, at nasasabi naman ng ating bida na hindi naman ganun kalakas ang ginawa nito sa batok para makatulog lang daw talaga. Pasiga naman na sinabi ng Medicine King na badly injured daw si Nana, kaya kailangan daw nitong maghanda ng set of medicated bath therapy para daw matreat ng maayos ito at siya na daw mag-isa ang gagamot dito. Di naman kambansido si Uncle Liu sa gusto mangyari ng Medicine King at nasabi nga nito hindi naman daw sobrang lala ng injury nito, kailangan lang daw nitong makapagpahinga ng maayos. Dagdag pa ni Uncle Liu na dati daw ang nanay ni Nana gusto rin daw kainin ang tofu nito at ngayon si Miss Nana daw di daw nito hahayaan din na mangyari daw yun, at naasar naman ang medicine at kailangan daw ba na i-expose daw nito ang plano na naman niya. At nasabi nga ulit ni Uncle Liu na salamat daw sa ating bida kung totoo daw na nabuhay ulit ang Demon Lord, malamang bumalik na naman daw ang sakit sa puso ng kanilang miss dahil sa pangyayari dati. At nasabi nga ng ating bida na, ako nga po kailangan magpasalamat sa kanya kung di dahil sa kanya di rin ako makakatakas. Nagpaalam na nga ang ating bida na pupunta daw ito sa Hunter Association, titingnan daw nito kung may mga information na bago daw sila about sa Demon Lord, siya na daw bahala magbantay muna kay Nana, at opo kuya maasahan mo ko pagdating dyan kanito sa ating bida. At nakatingin nga lang si Uncle Liu habang nagpapaalam ang ating bida. Tuluyan na nga itong nagpaalam sa lahat na aalis na daw siya at nakatingin nga lang ang lahat sa ginawa nitong paalam. Senaryo na nga nito ang pintuan ng kwarto at nasabi ng ating bida na oras na daw para gawin ang next na plano nito. Pinakita naman ng Hunter Association building, mukhang ganagpunta na nga ang ating bida roon. At pinakita na nga ang warning para sa lahat about sa pinapakitang tao sa screen, sobra daw itong mapanganib kaya mag-iingat daw silang lahat. Habang nakatingin nga ang ating bida sa screen, nasasabi pa nga na kung sino daw ang makakadiscover sa Hunter na ito, pagbigay daw alam nila at wag daw nila itong kakalabanin. Kaya pinag-usapan na nga nila ang mga pangyayari at nasabi ng isang Hunter na kilala daw nito yang pinapakita sa screen nito daw ay kasama sa Ghost Dragon Guild at totoo naman daw. Na mayabang daw ito at narinig daw nito na may plano daw talaga ito sa darating daw na subasta. Talaga ba ganun siya kalakas kanitong isang Hunter, tinatago lang kaya nito ang totoong lakas nila habang nakikinig lang ang ating bida sa mga nangyayari. At ang association daw din nila in-expose ang appearance daw ng Demon Lord at baka daw magmulan pa daw ng panik ng ibang tao. Dagdag pa nito, bakit wala daw bounty si Arhan, mukhang di daw nila alam talaga na nagkaroon sila ng sabwatang dalawa, pero maganda daw na balita kung ganun daw na di nila pinansin si Arhan. Dagdag pa ulit ng ating bida habang paalis na talaga daw na nagsasabi ng totoo ang babaeng yun dahil tinulungan daw talaga no na ma-hide ang identity, pero ano daw ba ang totoong goal nun ng ating bida kay Fujiwara. Kaya naman nasabi na nga ng ating bida na babalik na daw ito sa dungeon niya at may gagawin pa daw itong importante. Sa kabilang banda pumunta naman na ang eksena sa loob ng isang dungeon. At pinakita na nga ang ating bida na papasok sa loob ng dungeon at naghihintay nga rin doon si Arhan at ang Demon Dragon. Bigla naman nagsalita na si Arhan na bigay daw sa kanya si Park Lee Chian at nakahanap na daw ba ng paraan ang ating bida para magsalita daw ito. Nilabas na nga ng ating bida kung saan nakakulong si Park Lee Chian. At nasabi na nga ng ating bida na may good news daw ito, di na nga daw nito kakailanganin pang magtago pa. At totoo ang sinabi ng babae na tinulungan silang ma-hide ang identity nilang dalawa. At sagot naman ni Arhan ay wala naman akong pake doon, ang goal ko ang talaga ay mapatay si Park Lee Chian at malaman nasaan ang kapatid ko. At sagot nga ng ating bida, wag kang mag-alala, pinaninindigan ko lahat ng mga sinasabi ko. At papakawalan daw na nito ito at papasalitain na daw niya ito ngayon. Nagsisigaw na nga ito at nagbabanta na pag naka-recover daw ito humanda silang lahat. Habang pinagmamasdan lang ito ng ating bida. Pag di daw ito tumigil pa kakasalita nito, papakain daw nito siya sa manok. At sabi nga ni Park Lee Chian, kung papatayin nyo ko ng ganyan di nyo na malalaman saan ang hinahanap nyo, ako lang ang nakakaalam na saan yun. At kinausap naman nito si Arhan at nakatingin lang, nasasabi nga ng Insect King pag pinatay daw nito ang ating bida sasabihin daw nito saan ang kapatid niya.
At huwag kang managinip ng gising kung di mo alam kung nasaan ang kapatid ko ngayon palang ako napapatay sa'yo ika nito kay Park Lee-cheon. Di pa nga tapos ito kakasalita, na wag daw nilang sisihin siya kung mamatay daw yun dahil alam daw nito saan ito nakalagay at ngayon daw wala daw nagbibigay ng nutrient dito kaya mamatay daw ito sa gutom ngayon. Nasabi naman ng ating bida na totoo ang kunti na lang oras namin pero wag mo akong sisisihin sa mga mangyayari sa'yo maya-maya at nagtaka naman itong si Park Lee-cheon. Dagdag pa nito total ikaw lang naman nakakaalam ano bang magagawa ko. At nag-react naman itong dalawa na mukhang papatakasin ng ating bida na lang itong si Park Lee-cheon na nasabi ng Demon Dragon na Master wag mong gawin yan. At nasabi naman ni Arhan ano ka ba nababaliw na rin paano kung patayin ka niyan sa susunod. Nasabi nga ng ating bida na mukhang hindi daw nila naiintindihan ang sinasabi niya, kaya nasabi nga ng ating bida na mas maganda na lang daw mamatay ng agara kaysa buhay na unti-unting pinapatay. Nasabi nga ni Park Lee-cheon ano daw ba ang gagawin ng ating bida sa kanya. Excited ka na ba sarkastikong sinasabi ng ating bida kay Park Lee-cheon, at unti-unti na nga nitong binubuksan ang isang dungeon gate. May gagawa daw ito para sa kanya eka ng ating bida habang lumalaki na ng gate ng dungeon. At nagulat naman si Arhan na sabi nito isang dungeon pa sa loob ng dungeon at nakatingin lang ang Dragon Demon. At nasabi nga ng ating bida tama ka isa nga itong hidden dungeon. Tuluyan na ngang bumukas ang dungeon at Terra na daw sa loob eka ng ating bida na pinapasunod sila. Nasa harapan na nga sila ng Demon Castle sa loob ng hidden dungeon. Binigay na nga muna nito si Park Lee-cheon kay Arhan. At nasabi nga ng ating bida na hawakan daw nito muna daw itong ipis na ito saglit. At nilabas na nga ulit ng ating bida ang kanyang espada sa inventory storage niya. At ito ay itat-usok niya sa harapan ng Demon Castle. Wala ngang emek ang dalawa sa gagawin ng ating bida. Nagkaroon naman ng reaksyon ang ginawa ng ating bida, pagkatapos nitong natusok ang espada nito sa kalupaan. Unti-unti na nga natatanggal ang barrier sa kartilyo na ang susi nga lang ay ang espada ng ating bida. Oras na nga daw habang nakikita natin ang mga bobag na nagtatalsikan. At merong malakas na aura ang bumulusok rin sa harapan ng kastilyo na alam natin sino ang matagal nang naghihintay roon. Di na nga ito makapag-pigil na ang bilis naman nag-dash ito papunta sa location ng ating bida. Nagugulat na nga ito at papunta talaga ito sa ating bida. Niyakap na nga nito ang ating bida at napatingin lang si Arhan at ang Demon Dragon ay nagulat sa pangyayari. Nasasabi nga nito na finally daw binalikan daw nito siya at alam daw nito na mahahanap niya ang susi ng makakaalis sa barrier. At wala na daw ang makakapaghiwalay sa kanila ngayon. Galit na galit naman ang Demon Dragon at nakatingin lang si Arhan dito habang sinabi nito na alisin daw nito ang marumi nitong kamay sa katawan ng ating bida. Pinakita naman na sino itong lumabas at si Queenie nga ito at nasabi nito sa Demon Dragon na inaasar pa nito na bakit daw nagseselos daw ba siya ano daw kung yakapin daw nito ang asawa niya may masama daw ba. Nap-icon naman ang Demon Dragon at sinugod nito si Queenie na nagagalit. At sab na nga ng Demon Dragon habang nagdid-eye-kit ang mga kamay nila na wala daw bang salamin nitong si Queenie bakit dido nitong tingnan ang itsura niya. Nasabi naman ni Queenie na wow ako pa ngayon compared naman sa'yo na kulang-kulang ikaw ang tingnan ang itsura sa salamin. Tumigil na nga daw sila eka ng ating bida at mukhang di lang pala isa ang kalaban ni Nana sa puso ng ating bida kundi naging tatlo pa. Ang Demon Fairy ang Demon Dragon at si Queenie. At nagtanong na nga ang ating bida na may ipapagawa daw ang ating bida rito sa kanya. Natuwa naman si Queenie at nasabi nito na opo kahit ano mahal ko gagawin basta ano man ang mission na yan basta para sa iyo habang hinawakan nito ang kamay ng ating bida. At nilgay pa nito sa kanyang dibdib. At sinabi na nga nito kay Arhan na ngayon siya na bahala sa ipis na yan. At nasabi na nga ng ating bida na si Queenie na nga daw bahala sa lahat ng dapat nitong makuhang information kay Park Lee-cheon, mas maganda daw kung mas mabilis. At nasabi na nga ng ating bida na maraming taon na daw na si Queenie daw ang nagsiserve na family torturer nila sa mahabang generation at ito daw na talent ni Queenie sobrang kakaiba daw. Nag-iba na nga ang atmosphere na nasabi ni Tuhoy ipis tayong dalawa na lang ngayon. At kinabahan na nga itong si Park Lee-cheon at isa nga daw. Siyang awakened hunter wag daw siyang paglaruan ng ganon. Tinusok nga bigla nito ng kanyang kuko itong si Park Lee-cheon.
At nagsisigaw naman sa sakit si Park Lee-cheon at tuwang-tuwa nga si Queenie sa nakikita nito, at sumisirit ang mga dugo nitong si Park Lee-cheon. At nagseselos nga ang Demon Dragon at nagulat nga ang dalawa sa nasaksihan nito at nawala na nga ng malay si Park Lee-cheon at nasabi nga ni Queenie na mahal ko alis muna ko at mas marami ang tools sa loob. Magkita na lang tayo mamaya, at nasabi nga ng ating bida na mukhang naawa na tuloy ito sa salagubang na yon. Sa isang banda naglalakad na nga si Martin na nagkatawang pusa na duguan ito habang nababasa na ng ulan. Sobrang laki nga ng damage nang natanggap ni Martin sa labanan nila at nanghihina na nga ito. At di na nito nakayanin at napahiga na ang cut-on nito sa sobrang panghihina niya. Kaya nga nasabi na nito na sobra daw ang nangyari sa kanya, mukhang dito na daw ba mamamatay siya. Sa hindi kalayuan may nakakita naman dito na humandusay sa lapag na isang individual na nakapayong na mukhang palapit kay Martin. Pinagmamasdan nga ni Martin ito pero di nito maaninag ang pagmumuko niya kung sino daw itong lumapit sa kanya. At this smell nga daw ka ni Martin dito na mukhang may naamoy itong kakaiba sa nakatagpo sa kanya. Abangan tuluyan nang naginamit na ng ating bida ang espada nito para mabuksan ang barrier sa loob ng Demon Castle. At ano naman na kaya ang kakahantungan ng kawawang si Park Lee-cheon sa kamay ni Queenie? At sino naman kaya itong individual na nakatagpo kay Martin, tutulungan kaya siya nito o tutuluyan na lang na mamatay? At ano naman kaya ang nalaman ng ating bida at si Queenie at lubos silang natutuwa sa mga mangyayari? Kung gusto mo ring malaman ang mga susunod pang kaganapan sa kwento, maaari ka namang mag-like at mag-comments at palambing na rin ng subscribe, dapat naka-bell all para updated ka lag sa mga susunod pang kaganapan. Muli maraming salamat sa suportang tunay.